Pinanood ko yung interview sa ANC kay dating kay retired Associate Justice ng Korte Suprema si Adolf Ascona. Si si retired Associate Justice Adolf Ascona, magaling 'yan. Magaling po 'yan na constitutionalist. Actually, nung nag-take ako ng bar 2007, siya ang head ng bar committee. Magaling magaling yung bar nung time namin. Mahirap talaga yung mga tanong. Si Adolf Ascona ang aming chair. Ang chair siya yung na-assign na justice ng Korte Suprema para magpatakbo ng bar nung time namin. Pinanood ko yung kanyang mga paliwanag, medyo nakakabahala ito mga kabunyog mga kababayan. Nakakabahala itong posibleng mangyari. Kasi posibleng magkaroon ng constitutional crisis kapag binasura ng Korte Suprema ang impeachment dahil sa pag-iit ng Kamara. Ayan sabi ni Ascona, Supreme Court might cite grave abuse if House did not comply with timeline in impeachment. So, ibig sabihin nito, kapag hindi na comply ng Kamara yung sinasabing timeline, pwedeng ideklara ng Korte Suprema na may grave abuse of discretion ang Kamara. Ang grave abuse of discretion kasi yan lang naman ang pwedeng maging basihan ng Korte Suprema para ma-dismiss ang impeachment ni Sara. Grave abuse of discretion. Kasi mga kabunyog mga kababayan, noon kasi ang Korte Suprema noong panahon ng martial law, ang Korte Suprema nakikialam sa mga political decisions ng gobyerno ng executive nung panahon ng martial law. Ngayon ngayon, hindi na pwedeng makialam ang Korte Suprema sa maraming mga usapin kasi nga yung may separation of powers tayo. Ang tanging pwede lang makialam ang Korte Suprema sa mga ginagawa ng executive at saka ng legislative pag may grave abuse of discretion. Yung mga political question, may tinatawag kasi tayong political question doctrine. Ang political question doctrine, kapag ang isang bagay ay political, pwedeng hindi yan pakialaman ng Korte Suprema. Kahit hindi sang-ayon ng Korte Suprema, halimbawa, yung pag-withdraw sa ICC, tama ba na mag-withdraw sa ICC o hindi? Political question yan. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin ng Korte Suprema na mali ang pag-withdraw sa ICC. Wala. Hindi pwedeng pakialaman yan ng Korte Suprema kasi ang decision kung mag-withdraw sa ICC o hindi ay political matter. Isang bagay na political yan. Ang magdidesisyon dyan ay ang presidente, ang executive. So, kung nakikita ng presidente na na dapat mag-withdraw sa ICC, hindi pwede yan na questionin ng Korte Suprema. Bakit tayo nag-withdraw? Hindi pwede yun. Ang tawag po dyan, political question. Kaya, may mga bagay na hindi pwedeng mag-intervene ang Korte Suprema kapag in-invoke na yung sinasabing political question doctrine. So, halimbawa, dapat bang i-impeach si Sara Duterte o hindi? Political question yan. Hindi pwede yung pakialaman ng Korte Suprema. Kaya lang, ang tangi lang na rason para pwedeng makialam ang Korte Suprema, kahit pa political yan, kung may grave abuse of discretion. Yan lang yung pwede. Shout out Joel Mana sa Santa Cruz, Zambales. No? So yan mga kabunyog, kahit pa political ang political question kamo yan,
Pero pag may grave abuse of discretion, pwedeng makialam ang Korte Suprema. Ngayon, ito na ngayon ang nangyayari sa impeachment. Ini-invoke ngayon dito ng Kamara na ang issue ng impeachment ay political question. At pagdating doon sa mga tinatanong ng Kamara ay ng Korte Suprema sa Kamara, halimbawa, sino ba ang nag-prepare ng articles of impeachment? Nabasa ba talaga ng mga kongresistang pumirma yung mga ground sa impeachment, yung article of impeachment? At nakita ba nila yung mga ebidensya? Ang sabi ng Kamara, sa sagot nila, hindi na namin sasagutin yung tanong na yan kasi mayroon tayong enrolled bill doctrine. Ibig sabihin ng enrolled bill doctrine, pag yan yung sinubmit, pinirmahan yan, ang presumption dyan, kinumply ang procedure. Hindi na kailangan pang mag-certify na yung mga yung mga nakapirma na yon ay talagang inisa-isa para magpirma. The fact na nakapirma na sila, ang presumption dyan, sinunod yung proseso na inikot sa kanila, nabasa nila yung mga pinirmahan nila, pati yung mga ebidensya dyan, yung mga naka-attach na ebidensya, nakita nila yan. Hindi na yan pwedeng Hindi na yan pwedeng tanungin ng Korte Suprema. Ang tawag doon, enrolled bill doctrine. Kumbaga, na yan, kilalanin mo na lang yan. Kasi na yan nakalusot na yan dyan sa Kamara. Alangan naman busisiin mo yan, isa-isahin mo yan. Kaya lang, ang sabi naman ni retired Associate Justice Adolf Ascona, yung tanong ng Korte Suprema, gustong malaman yung timeline. Yung timeline ng impeachment. Kailan natanggap yung tatlong naunang impeachment? Anong ginawa dito? Pagkatapos yung fourth impeachment, anong ginawa doon? Paano napapirmahan yung fourth impeachment na yon? Yung fourth impeachment complaint. At nang mapapirmahan na yon, ginawa na yung articles of impeachment, sino ang gumawa nun? Kumbaga, napakadetalyado ng mga bagay na hinihingi ng Korte Suprema. Ayaw mag-comply ng Kamara. Ang kinumply lang ng Kamara, ilang questions ba yon? Maraming questions yung Korte Suprema. Yung 3 hindi sinagot ng Kamara. Halimbawa, yung tanong, sinong nag-prepare ng articles of impeachment? Sabi ng Kamara, masyado ng yan. Internal na yan sa amin. Hindi na pwede yang itanong sa amin kung sinong nag-prepare. So, hindi na sinagot yan ng Kamara. Ang isa pang tanong, inikot ba talaga yung mga hindi na rin yan sinagot. Hindi rin yan sinagot ng Kamara. Yung question, sinagot. Ngayon, ang sinasabi ni retired Associate Justice Adolf Ascona, ang problema doon sa ginawa ng Kamara, baka ang maging desisyon ng Korte Suprema ay hindi nasunod ang procedure sa impeachment, yung timeline, yung pagkasunod-sunod, kaya may grave abuse of discretion ang House. So, ibig sabihin, may grave abuse of discretion ang House, dahil may grave abuse of discretion ang House, idideklarang unconstitutional or invalid yung impeachment complaint. So, parang ang punto dito mga kabunyog, kahit si Adolf Ascona, nakikita niya ang posibilidad na ang desisyon ng Korte Suprema ay ideklarang unconstitutional. Ang isasite na basis, grave abuse of discretion ng House. Pagka ganyan, medyo magulo ito mga kabunyog. Ito na yung diniscuss natin na sinabi ni Antonio Montalban na mayroon daw siyang information na nakuha sa Kamara ay sa Korte Suprema kasi mayroon siyang insider doon na nagsasabing didesisyonan na ng Korte Suprema bago pa ang impeachment trial. So, kaya daw nilipat nila Villanueva at saka ni Chis Escudero yung impeachment sa August 4, dapat sana July 29, binibigyan pa ng time yung Korte Suprema na i-dismiss, desisyonan.
Kaya nakakalungkot ito. Parang nangyayari, itong ine-explain ni Adolf Ascona, parang ito yung magiging direksyon o senaryo. O yan tingnan nyo sa baba Ascona, Supreme Court might cite grave abuse if House did not comply with the timeline in impeachment. Yan. Yan yung yan yung view ni Adolf Ascona. So parang mayroong namumuong posibilidad na mayroong namumuong posibilidad na ang Korte Suprema ay mag-declare ng impeachment as unconstitutional. Dahil grave abuse of discretion. Yun ang rason. Grave abuse of discretion. Bakit may grave abuse of discretion? Hindi daw na-comply yung procedure sa impeachment. Yan yun. Yan yung So ito yung malungkot yan. Kapag ganyan, constitutional crisis yan. Bakit constitutional crisis? Dapat sana ang Korte Suprema mas dapat pinapangibabaw dito ng Korte Suprema yung pagpapangibabaw ng accountability of public officers. Yung accountability of public officers, mas importante yun. Yung mga technicality, pwedeng iset aside yan Mayroon sa amin na doctrine sa ganyan. Maraming kaso na ang Korte Suprema may nakitang loophole, butas sa procedure o sa technicality. Procedural. Pero yung mga procedural na yan, pwede yan iset aside kapag ang mas importanteng bagay, halimbawa, accountability of public officers, ay mas yun ang dapat pangibabawin. Mayroong gano'n. Marami kaming gano'n na marami kaming kasong pinag-aaralan na ganyan, na ang Korte Suprema, kahit may nakitang flaw or loophole, butas sa procedure or technicality, sineset aside yan ng Korte Suprema sa greater interest ng accountability halimbawa of public officers. Alin ba ang dapat namang ibabaw dito? Yung pagpapangibabaw ng accountability ng public officers, pagpapanagot, o yung technicality na sinasabi na hindi nasunod the House did not comply with timelines in impeachment. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Pagka ganyan ang nangyari, hindi magiging magandang precedent ito. Hindi ito magiging magandang precedent sa sa constitutional law. Kasi sa tingin nyo magiging maganda yung ganung doctrine? Mas kahanga-hanga pa kung ang maging doctrine ng Korte Suprema ganito Hindi naman sa mas kahanga-hanga. Masasaluduhan mo kung okay, may nakitang loophole, may nakitang parang hindi nasunod yung procedure, okay, pero mas mangingibabaw yung yung principle ng yung principle ng pagpapanagot sa mga opisyal. Mas yun. Pagka ganun ang desisyon ng Korte Suprema, sasaluduhan mo ang ganung desisyon. Napakaganda. Pero kung dito, mamamatay yung impeachment, papatayin yung impeachment kay Sara dahil sa technicality. At ang technicality, ito ang sinabi ni retired Associate Justice Adolf Ascona, Supreme Court might cite grave abuse if House did not comply with timeline in impeachment. Medyo mabigat. Kaya ngayon, kumakalat sa social media yung panawagan na ipaabot natin sa Korte Suprema, pangibabawi nila yung ng tao, yung paghahangad ng tao, ng mamamayan, na malaman anong totoo dyan sa mga issue na yan kay Sara Duterte. Yun ang mas importante dito Trial. Dapat trial must proceed. Lang ako na habang pinapaliwanag ni Adolf Ascona yon, sabi ko, paano kung ganyan nga yung kaisipan ng mga justices ng Korte Suprema? Paano kung tama yung sinabi ni Antonio Montalban na out of the 15 justices ay 12 ang bubuto para i-dismiss ang konstitusyon, ay ang impeachment ni Sara?
Ang mangyayari kasi kapag yung Korte Suprema na mismo ang nagsabi na i-dismiss niya ang impeachment, wala na. Ligtas yung mga senador. Yan ang gustong mangyari nila Chis Escudero sa kanang mga senador. Huwag na silang magdesisyon. Kasi pag sila ang nagdesisyon, politiko sila Mababawasan ang boto nila pag tumakbo uli sila sa re-election nila. Yun ang ayaw ng mga senador. Kaya, gusto nila, bago pa dumating yung schedule ng impeachment trial, originally July 29, lilipat sa August 4. Kaya linipat sa August 4 dahil hindi pa yata ready yung desisyon ng Korte Suprema. Yan ang sabi sa artikulo ni Antonio Montalban. Install. Kumbaga, dinidelay talaga. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. So, sinishare ko lang sa inyo na yung interview kay Adolf Ascona, maganda ang kanyang mga paliwanag. Ano naman siya, kasi constitutionalist siya, pinapaliwanag niya lang yung mga senaryo, yung mga pwedeng mangyari. Hindi naman siya nagsabing ito yung tiyak na mangyayari. Kaya lang habang pinapaliwanag niya pinapanood ko yung programa sa ANC, interview sa kanya, sabi ko, paano kung ganun nga ang kaisipan ng mga associate justices ng Korte Suprema or ng justices ng Korte Suprema? Yan yung point. Evelyn Maca, accountability of public officers is paramount than procedural defect. Yan sana. Ang problema nga, kung hindi ganun ang maging desisyon ng Korte Suprema, paano kung ang maging desisyon itong sinabi ni Ascona? Supreme Court might cite grave abuse if House did not comply with timeline. Ibig sabihin yung procedural. Yan yung malungkot. Kumbaga, yung Korte Suprema na inaasahan mo na maninindigan sa mga ganyang principles. Anyway, abangan natin kung anong mangyayari. Kaya ngayon napakaingay ng social media doon sa yung kumakalat na yon na parang wala nang mangyayaring impeachment. Papatayin na. Magdi-decide na ang Korte Suprema before ang impeachment trial. Wala nang impeachment trial na mangyayari. Kakalungkot kapag ganyan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.